ng Diyos ay kinuha ni Jesus sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinugli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Wala nang gutom at wala nang Mayroong gabi, una sa tanan, ang atog yun nga update o pinalangga nga mayor. Kay doon nagit akong kausaban sa dapisan kahon na ito makita. Ay anindot na ang dapisan. Tanan nga mga konsyalis, maayong gabi kanyang tanan. Tanan nga nagatrabaho sa atong City Hall, maayong gabi kanyang tanan. Naman, karon di sa City Kapitan, maayong gabi kanyang tanan. Ikan sa Luzon, okay. Tingog kita dito. Kung hindi sa tibok na Mindanao. Ngayon, kaming atong gisgutan karon mo ni propesya nga umatabot sa atong tibok na Pilipinas.
kay gingharian sa Diyos balhi ni Kristo din sa Pilipinas. Mao nga kanang balaan nga syudad mao kana ilhanan ninyo nga kanang gingharian na tutang ng balaan nga syudad. Dili usab balaan ang Cebu. Oh. Ano nga ko mo istorya kaninyo na kanang gingharian sa Diyos kunya 53 ang tugod sa Daptan Israel City. Tungod kay ikaduha man ikaduha putong sa tao nga nahimugso si Seth. Magayon ako kaninyo tunay usak Pinas nga sunod hindi umana na kang congressman bulit halusos sa man siya ni ikadaman siya ni Adan ang muhintra karo apan kun una gayon si Congressman Halusos Congressman bulit halusos ato ng sabutan nga siya magmadaugon aron makuha niya ang salapit nato sa Pilipinas. Kay presidente makuha niya. Kay ang atong salapit karon nga 300 dolyares na sila ang nagagamit karon itong dokumento niya. Mga 2,000 Imalik nyo na kanang presidente nato sa Pilipinas unya sa 2022 mo'y makakuha ba itong itukod na ng pagkuha sa deterrent. Kaya di mo na dili makakuha ang una sa 5 ka presidente sa dunay lana. Makuha gyud sa unang presidente nga magauna na ng 5 ka presidente umaabot karon sunod ni Presidente Duterte. Kung atong salapi kay aron una sa 5 naman nakuha na ng 5 ka presidente Pilipinas. Kung atong pinton ang presidente na maisog, kuha niya ng kwartaha, unya sa 2023, 24, 25, o 26, naanay deuterium na to. Nga, pahinatan niya na, o 50,000 matagbulan sa usa ka Pilipino. Inyong tuman
Ay ang kanang mga Pilipino himuon nga dato sa tibuok na kaibutan. Muli panahon na si Marcos nagdato nas kung saan magpagdato. Walang hatagan na itong sunod kung saan taga Pilipinas. Kung ano niya ang detailong kanang heavy water kay wa na may gasolina sa Saudi kay mahurot man ang gasolina dito kay limitado man ka ng ilang gasolina puto ba man sa 50 katuig gani wala nakabot sa 50 katuig kay nagkaubas na ang ilang gasolina karon walang mahal na ang gasolina o tuod niya na nga maupos man na ilang gasolina mawala naman na sa kalibutan ang atong water karon mo'y mupuli niya na mo nang di makita na to na sa Surigao apan sa Surigao dili makuha sa kuryente tubig mao makuha sa Bohol. Wala mo tabok ka na sa Sikihor. Libot ang Sikihor. Dahil mo tabok ka na din sa Shrine City sa Dapitan. Ang tinadak na sa Dapitan. Mao nga magkaya ko kaninyo nga ang madato sa tibok ng Pilipinas ang atong syudad na Shrine City sa Dapitan una kaning madato kay una kaning mahimo labi na kung ang atong presidente taga Dapitan na munang mandimbasog kita nga makuha ka na sa utang sa atong una nga presidente timwa kabuok nga presidente karon nga umaabot na pamahiglima kay puro man siya ang tunan puro kapag kaya atong sa Pilipinas 20 ka tao 20 ka presidente ang Pilipinas way labot ka na si Cory kay si Cory nahimo lang nasa tunga-tunga sa unang napulo nga ang ikanapulo niya lang una mao si Presidente Marcos unya ka ng una nga ikaduha na pulo mao si Presidente Ramos muna'y una ang ikaduha na pulo mao nga di man mahimo nga maguba ang plano sa Diyos di manggid mahimo nga gubon ka ni bisan kinsa nga di nga career change dili na mahimo kay naanay plano sa Diyos mo hinungdan na dili maguba ng plano sa Diyos nahimong namatay si Magsaysay nga naman kaya ang kasulatan nagaingon nga ang dunay ikawalo apan ila siya sa pito sabta ninyo kani inan makasabot ko muna ani dunay ikawalo pero iya sa pito tungod kay si Magsaysay ikaupat pa man ka presidente dili siya ma-re-elect kay sigurado man ma-re-elect si Magsaysay tungod siya pagkabuutan nga presidente apan di man mahimong masayop ang plano sa Ginoo mao nga namatay si Magsaysay dili mahimong masayop ang plano sa Ginoo nga sa diha nga naguna-una si Aquino nga mahimong presidente sa Pilipinas kay dili man lalaki ang sunod ni Marcos babae man
Og tungod na ipatay si Aquino. Walay sala si Marcos. Sa kamatayon na Aquino, kay pagbuot ka to sa Diyos, na dili gid siya mahimong presidente, kay di man matawag na 11 ka presidente ang Pilipinas kung lalaki ang musunod ni Presidente Marcos. Muna propesya. Mao nga gipatay gid siya Aquino. Ug tungod na si Cory ang nahimong presidente nga unom ka tuig. Muna sa wala pa na mahimong presidente si Cory, ako nang singgit. Singgit ako din sa Mindanao, sa Visayas, nga ang sunod na presidente ni Presidente Marcos, babae, unom katuig siya sa Malacanang. Ngunay nasa plano sa Ginoo. Ana, dili mausab nato ang plano sa Dios kay humana. Tanaw niyo karon. Akong tugalan kamo. Ngano nga mo retiro man si Presidente Duterte. Ngano o sa hinungdan ani? Unsa di hinungdan? Nga di man siya muhulak. Yan ang unom katuig niya sa Malacanang. Munaog man siya pagka-presidente. Tungod kay iyang husbon ang plano sa Diyos. Iyang husbon. Iyang giimo karon kanang ginganan karon og kuan kanang plano ni Presidente Duterte kanang Federalism. Dili mausog niya ang plano sa Diyos nga ang sunod aning presidente, 5 sila ang magsunod-sunod. 5. O kusmo ni Presidente Duterte kanang plano sa Ginoo, mapareho siya magsaysay. Mapareho din siya ni Aquino nga mahanaw sa kalibutan. Nang aron dili gyud mahanaw siya sa kalibutan, ipahumana na nato kanang unom niya katuig. Ipahuman. Kay aron din siya masayop. Kay gusto niya ang plano sa Ginoo, mahanaw siya sa kalibutan, mahanaw. Munang yan una-una karon wanay lain ang paawa sa Malacanang. Kay dili mausob ang plano sa Ginoo nga sunod ni Presidente Duterte 5 pa ka presidente sa Pilipinas. Kanang ginganlan og 5 ka babaeng biren nga dunay lana. Kanang lana ana mo kanang deuterium. Mao nga pagbati nako nga nawala ang rehistro yang eskusa akong iparehistro dayon ang deuterium. Di na mapulian kay authenticated ang atong rehistro. Authenticated na. Kay doon na may akong amigo dito sa Securities and Exchange Commission na may akong amigo dito. Mga authenticated ang atong rehistro sa deuterium. Kamong mga Filipino kinahanglan magpalista kamo. Ay kamo anong mga barangay captain nga musupak ka. Kung musupak sila, biyay sila. Ayaw pag hangyo ano nga magpalista yun ng barangay captain. Biyay ng barangay captain. Ayaw niyo kalista. At mga pobre ng inyong kalista, ayaw ng mga barangay captain nga gadili ani. Ayaw ng mga mayor nga gadili ani. Ayaw na. Biyay niyo ng mayor. Biyay. Kaya mabutra sa limang adlaw. Nga na sila kaibog
sa tanang pobre nga atong himuong dato. Kining kingdom of God, dato ang Pilipino, porting datua. Muna, akong gihimo na ko kani, aron mahimong dato ang Pilipinas. Dili si Presidente Marcos ang makapahimong dato sa tanang mga Pilipino. Kay wa patoy panahon. Ang panahon nga gitagal sa Dios kaninang 2022. Unya, 5 na lang ka presidente ang mulingkod sa Pilipinas. Dili ginamausob. Na 5 ka presidente nga mulingkod sa Pilipinas nga maoy makapahimong dato sa mga Pilipino. Unsaon man. Kaling atong Pilipinas karon sumala pa sa balaod sa presidente, mukuha sila og 60%. Yan ang deuterium. 60% ang ilang kwaon. Ang ato na 40% lang. Kaya di man na nila kwaon tanan kay di man sila mo makatukod ani. Ako man ang makatukod. Ako raman. Di man sila makatukod ng gobyerno. Kaya man na itugot sa gobyerno nga sila makatukod. Kita man ani. Mao nga 60% ang ila sa gobyerno. Sa ato pa perting dato ang Pilipinas. Kung mudato kita ng mga Pilipino sa 40% lamang ang atong bahin, unsa kadato ang Pilipinas kung 60% ang ila. Ang perting dato ang Pilipinas, musiga kini sa walay mga adlaw. Lupig pa ng mga balay sa Hong Kong. Kaning tanan, labi na sa Shrine City sa Dapitan. Ni, magay na ko nga, labi na. Tungod kay doon ay gaong-ong na. Na nagalili na ang presidente nga taga-Dapitan. Nagalili na. Nana si Congressman Bulit Halosos. Dili na mausob. Dili na mo mapulihan og lain. Kay ang pilion nato kanamang dugo sa katsila. Na wa may laing dugo sa katsila. Kanaraman si Congressman Bulit Halosos. Mumana. Muna propesya nato karon. Di man ay kinakanyo kay dili kini mausob. Kanang propesya. Kung himoon siya nga unang presidente sa 5 na umalabot pa, magpili lang tao vice-presidente nga taga Luzon. Katong hisog nga vice-presidente. Ano magkuyog silang doang Congressman Bulit Halosos pag-adto sa England sa pagkuha ng salapi. Kaya kung makuha na ka na sa unang presidente na to, nining 5 na umabot, makita ninyo ang oil rig dinhi sa laod sa Shrine City sa Dapitan. Daghang kayong oil rig diha. Makita ninyo ang oil rig nga maglibot sa Siquijor. Makita ninyo ang oil rig nga magkaraibigan sa Anda Bohol hangtod sa Panglao na diha. Makita ninyo ang oil rig dito sa Legazpi City. Makita ninyo ang oil rig dito sa Aurora Province. Kay diya lamang makuha ng deuterium. Dili makuha sa Surigao. Munay tinuod nga sugilanon sa Pilipinas. Ay ako mananggip. Himo nga sugilanon. Mao nga kamong tanan nga Pilipino, pagpalista kamo
Kay 35 ka milyon lamang ang akong ilista. Dili na ko mulista anang duha ka bahin kay tulo ka bahin ang Filipino, usa lang ang makasulod sa langit. Paningkamot ka mo nga apil ka mo na ng usa ka bahin nga hangtod karon sige nang panglista sa mga Pilipino. Pila na kan libo karon ang Pilipinang nalista na kay mahibalo man ko kay doon na may report di ka na ako gani sa orketa. Ang duha lang katao ang nanglista dito sa orketa nga 60 na ka 60,000 ang nalista sa duha katao. Daghan silang nanglista dito nga wa pa makareport dire kana ako. Duha lang ang nakareport nga 60,000 nga kapin. Kapit ng 70,000 karon. Sa orkita lang na. No dinhi sa Dipolog. Kapit na mahurot. Dinhi sa Zamboanga del Norte. Kapit na mahurot ang mga tao. Kung mo balibad ka na, kamo kung mo balibad, biyaan kamo diyan. Biyaan kamo dito ni anang mga kanang manglista kaninyo, biyaan kamo diya. Kay dili kami manglugos. Kung di mo gusto mo madato na ayaw mo paparista. Pero kung gusto ka mo madato ang Filipino, nga madato sa ang Pilipinas, kay mag-unsa man dato ang Pilipinas, pobre ang mga Pilipino, dili na mao. Nang pila na ka-presidente na ito niyagi, pobre gyapon ang Pilipino, ang nagbahagya po ng mga tao sa bukid, nagpusot gyapon ang ilang sa bukong. May dato nga Pilipino, busot ang ilang sa bukong. Makita na hapit ng hitlog. Bali, dili na mo makadato sa Pilipinas. Ang makadato sa Pilipinas, deuterium lamang. Naanay kwarta ni ani ay magkaguhol. Kung asa man tag kwarta nga gasuhon ana kay kanang usa ka na ka oil rig gani sa Malampaya ni gasto ka na og $4.5 billion sa Malampaya ka ng usa lang. Amot og pilay gasto ana ikadua kay duha naman na siya karon. Mao nga walay makakuha ani sa Bohol, gikan sa Bohol, Siquijor og sa Shrine City sa Dapitan, walay makakuha na ng lain. E di makasulod ang uban nasod ani. Inanay atong kwarta. Nga na, di ko magbakak ini kaninyo kay nahibalo ko ng kwartaha. Kita mo ipag-iya sa World Bank. Ang World Bank, ang Talyana, Pilipino, dili Amerikano. Pilipino ang tagya sa World Bank. Galing lang kay naunhan man kita sa Committee 300 tuwa pa may panahon, gaulat patag panahon nga 2022 di man ta makauna-una anang plano sa Ginoo, hindi po ito magpaulahi anang plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo 2022. Tanawan ang plano sa Ginoo gyud ni. Kaya pagsukod na to sa Ginoo sa plano sa Dios, adto ka manukad ana sa 1914 sa diyang pagdatukod na ang Iglesia ni Cristo. Adto ka musukod ana. Kay way daing sukdanan sa kalibutan sa Pilipinas. Kana lamang Iglesia ni Cristo, dili ng Katoliko Romano, dili na sukod.
Iglesia ni Cristo lamang. Kay natukod man sa insakto nga sukod 1914. Nga naman na ako mong tuganan sa tinuod ani. Nga nung 1914 kay nagsugod ka na dito sa Babylonia nitong 606 BC. Sadyang gibihag ni Nabucodonosor ang mga Hudyo. Yan ang tuiga 606 BC. Unya kung imo ni subtract, asa dili pa tamo mo subtract yan na gitagalan ang Babylonia og 70 ka tuig. Apan tungod sa mga Hudyo nga mga pinili, ipakugsan sa Diyos ang 70. Ngayon man, tungod sa mga pinili, hindi nagkaroon na itong nga dawag ipakugsan yun sa pagpakubos. Huwag kay balo ni no. Bright Magasurano, huwag kay balo siya sa meaning. Yan ang Bible. Yun sa pagpakubos. Gikan sa 606 BC, sa 68 lamang katuig, ang liabot, gipatay na dayon si Belshazzar, nga anak ni Nabucodonosor. Pagkamatay ato, nipuli ang Medo Persia, yatong 538 BC. Muna history sa kalibutan, spiritual history. Unya, kung atong ibalik ka ng istorya ha, imong isubtract ka ng 606, gikan sa 2,520 katuig, nga mo'y tinudlong panahon sa Diyos. Mo ang tubag na 1914, walang correct ang Iglesia ni Cristo. Muna unang iglesia sa Pilipinas, dili ng Katoliko Romano. Ang unang iglesia sa Pilipinas na tinuod na iglesia ni Cristo. Sa diramang, na dili siya mo to ni Cristo, kadi mo makalbuot. Kay unsay na mao sa nadto na mao karon. Unsay himuon sa nadto, mahimo karon. Unsabay na himo sa nadto. Si Nabucodonosor, wala mo tuo sa Diyos sa Jerusalem, nga mo si Kristo. Kay wa pagali matao si Jesus, dito na Kristo sa Jerusalem. Ari na sa na siya, Diyos na siya dito. Apan tungod kay wa man mo tuo si Nabucodonosor, yang giguba katong templo ni Solomon. Gidala sa Babylonia ang tananggo dito ni Solomon. Unya, dato sa mo. Tungod ka na may limiti, si Tindaraman katuig, sa 68 katuig lamang ang nahuman. Mga nipuli rin ang Medo Persia. Yan na ni pag-istorya ng kalibutan. Yung magpasagad-sagad ng istorya diha. Maunga na, human ka to sa 1914. Sa parehong solusyon, gikan sa 1914, muisip kag sa 68 katuig. Mao nga isunod ayon sa 1982, wala niya maibaluhi. Nagkakaroon di pagpauli ko ni Dr. Jose Rizal dinhi sa dapitan. Sa 1982, ngayon si Dr. Jose Rizal, ugma, July 27, 1982, pauli sa parke. Ihuli ko pagkaugma diya sa parke. Mo na'y propesya. Mao, ang ikasay 68 katuig, gikan sa 1914, mao ang 1982. Gikan anang tuiga 1982,
muisip ka ng 40 katuig. Mao nga maabot dayon ang 2022 nga 5 ka presidente na lang sa Pilipinas ang atong kabuton gikan sa 2022. Munang insakto na yun ang sukod sa Ginoo nga si Presidente Duterte mo ikalima ka presidente gikan ni Presidente Ramos kay ang sunod ana nga presidente mayo man nga taga Estahen City sa Dapitan. Manisunod yung presidente. Sunod ka na ni Duterte kon musugot lang ana si Congressman Bulit Alosos. Si Congressman Bulit Alosos mahimong presidente sa Pilipinas unya sa 2022. Doon na kayo? Doon na. Imanan ninyo, di ba, ay mo siyang presidente sa Pilipinas, si Congressman Bulit Alosos. Kay moro na'y taga-dapitan karon nga naigo sa plano sa Ginoo. Si Presidente Duterte naigo sa plano sa Diyos. Wala pa ka na matao. Wala pa. Dugay na kayo sa magplano sa Diyos sa kalibutan, dito na si Duterte. Ang plano sa Diyos dito sa panganod, wala pa ning yuta, wala pa ning Pilipinas, wala pa kaning mga yuta, wala pa kaning dagat. Dito magplano ang Diyos panganod na pag-abot aning tuiga doon ay Duterte ay mong presidente sa Pilipinas. Kung nilang sayo po ni Presidente Duterte, unom pa siya kalibo, unom pa katuig siya karon. Yan humanon ang unom katuig. Kaya ayawat na lang nga malimpyo ang Pilipinas. Malimpyo na. Kasi man ang naglimpyo sa Pilipinas karon. Anong mga negosyo nga magkadimao. Kaya nga naman nga dagang negosyo ang Pilipinas. Ang ubang nasod na kaibalo na nga ang haring nasod sa kalibutan Pilipinas, mga Pilipino na yun. Dili sila. Dili Amerikano. Dili Russian. Dili Japan. Pilipino ang haring nasod sa kalibutan. Munang gusto nilang patyon ang tanang Filipino. Nga walay, dili sila mabilanggo. Munang gipadadaan nila yun o mga syabo aron mamatay, aron mabuang kaning tanang Filipino. Mga buang kanadayon ng mga Filipino. Pagkabuang sa tanang Filipino, sila na dahil musulod din sa ato. Munang daghan karon sa China nga nagpadalag syabo sa Pilipinas. Kay gusto ang China nga sila mugahom sa Pilipinas kay nahibalo na sila karon. Muna propesya na to. Ayaw mo pag sulti-sulti nga dili propesya. Kay gusto sa laing nasod nga sila mo'y muhari. Kung mabuang na ang kanang Filipino, kay karon abi ninyo bisag abogado. Nangabuwag na lang siya po. Abogado na. Nagtumara ng siya po. Pero mawala na abogado sa Pilipinas. Pero ato lang ang yun. Ayun ang atong presidente. Kay lima man ni ka presidente, ang kinore may baluan na nga kanang lima ka presidente wag ginay syabo. Wala. Muna atong hulaton, paghulat ka mo ni ana. Muna nga mga igsuon, ako mong sultihan daan sa mga lihok sa tibok ng kalibutan.
Munang daghang shabu sa ato sa Pilipinas, bisan pag puro pa ka Duterte. Puro pa ka Presidente Duterte. Daghang shabu gyapon sa Pilipinas, kay sikreto ka na nga pagpatay sa mga Pilipino. Sikreto. Nga doon na untay, himo na tong lig-on nga presidente sa Pilipinas apan nangabuang na ng shabu. Bisa pag abogado, nabuang na ng shabu. Kaya aron, mga matay ka na, kaya aron sila na amoy mo puli sa Pilipinas. Nakainom doon ba mo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nga gibumbahan ang kuran sa Germany? Unsa bay hinungdan ato? Lungdan. Kanang pulan, nagnegosyo ka na dito sa Alsace-Lorraine, ya sa Pransya. Nahimong dato ang pulan tungod ng negosyo sa Alsace-Lorraine. Gusto ni Hitler nga bawion ka na. Kwaon Hitler. Kaya sila mo'y magnegosyo sa Alsace-Lorraine nga mo'y nakadato sa pulan. Wala man mo sugot ang taga-pulan. Mga ng Septembre 1, gibumbahan sa Germany ang pulan. Kay gusto sa Germany nga sila'y muhari sa kalibutan. Ingon ana ang itsura sa nasod na gustong mo hari. Pero sukod kato sa Ginoo. Nga naman nga September gyud ang pagbumba. Ningon munggod ang Dios nga dunay kalinaw sa tunga sa takna. Wa man isgutin ni Soriano. Kaya tug-anan mo na ko nganong dunay kalinaw sa tunga sa takna. Nalinaw ang unang gubat sa Germany kontra sa Russia. Yadtong 1918 sa Nobyembre 11 ni surrender dayon ang Germany ni adto. Kay gilupig ang Germany sa upat ka nasod, ang Pransya, Inglaterra, Amerika ug Russia. Gilupig ang Germany. Kay sadya nga niapil na ang Amerika sa gubat, ilang giabungan ang Dardanelles nga agianon sa mga barko gikan sa China, gikan sa Pilipinas, gikan sa Japan, aron magdalag pagkaon dito sa Germany. Giabungan sa Amerikano ang Dardanelles. Ug dunay barko nga mulabay ilang torpedohon. Mao nga gutom ang Germany. Wala sila bala, wala sila sinina, wala pagkaon. Muna ni surrender ang Germany ngadtong 1918 sa Nobyembre 11. Ang tunga sa takna sa Dios 20 katuig kapin 20. Kung imong i-add ang 20 years gikan sa 1918, ang tubag ana 1939. Muna ikatunga sa takna sa Ginoo nga wala masulbar sa tanang mga pastor ang tunga sa takna sa Bible. Mao nga nagubat na yon ang pulan o Germany. Kay insakto na yon sa tunga sa takna ngadtong September 1, 1939. Gikan sa Nobyembre 11, 1918. Muna'y tinuod nga propesya. Wala masulbar sa tanan bisag Santo Papa, wala makasulbar ani. Wala. Mo kanay gubat sa tunga na kalinaw. Dinalinaw gikan sa 18
Angtod sa 39, tinaw, nigubat tayo ng Germany, pupulan, kahit kinahanglan, tumaraman sa takdahan kalinaw. Dito na. Surrender niya po ng Germany, kay dilupig man sila sa upat ka nasod nga nagatabang sa Germany. Kay katugong gubata, ang unang gagubat at gamay nasod, kana ng Austria o kanang Serbia. Kay kanang Austria, inland kana, inland. Walay dagat. Walang gusto sila nga maghimo sila pantalan dito sa Serbia. Wala mo sugot ang taga-Serbia kay maguba man ang ilang yuta. Kay gamaan magiging kasada nga lapad kayo. Ang kay gamay rago ng Serbia. Mao nga, nag-away-away kining duha ka nasod ni gagmay. Yadtong 28 sa Hunyo 28 nideklarar niadto si Francis Ferdinand dito sa Syria, sa kuan kanang Serbia. Nibisita siya dito. Gipatay ni Gabriel Friendship. Mao nga suko dahil ng taga-Australia. O sa kabulan niya na, nga husay-husay nila, wa man mahusay, nideklarar og gubat ang Austria dito sa Serbia. Kanang Austria, gilabanan sa Germany, o kanang Serbia, gilabanan sa Russia. Nagdeklarar og gubat kanang Germany o Russia, duha na nasod nga dagko. Kanang ang Francia, kay border magana sa Germany, gibutangan sa Francia og fortification kanang ilang border, ilang utlanan. Nasuko ang Germany kay wa man sila labot sa gubat ang Francia. Mao nga pagkasuko sa Germany, dito siya moagi sa Belgium. Nagduba ang Belgium. Kay giagian sa daghang tangke, mga sundalo, aron makatabok sila sa Francia. Kaya di man sila makatabok agi na itong border, ay naamay fortification sa Francia. Mao ka ng Belgium ni Kiha dito sa England. Pagkaya dito sa England, dati sa pagka-England na makuha manggad ang Francia, doon naman pagtabok sa mga German padulong sa England, nideklarar din ang England o gubat sa Germany. Unang nagatulo na silang gagubat, wala mapil ang Amerikano. Ang Amerikano ng negosyo, tungod kay wa masay dakong barko ni ulam siya na nang Lusitania barko sa England ni ulam. Makasulod siya sa tanang mga nanagubat nga nasod ay na may flag sa Amerika. O sa kay gayon ni Ana, natingala ang German, nganong nakasulod man ang English dito sa Germany. Na-discover nila nga kanang flag sa Amerikano gihulaman dito sa England. Muna nakadunggo sila sa Germany. Tungod ana gibumbahan sa Germany ang Lusitania dito doon sa Ireland. Munang nalunod ang Lusitania. Wala maluwas ang mga tao. Nasuko ang Amerikano. Mga deklarar dahil ng Amerikano gubat sa Germany. Manang upat na sila kanasod kontra sa Germany. Mga lagi nga, di naman sila wala may barko makasulod sa Germany. Tungod kay gisirhan man ang Dardanelles sa Amerikano, nagutom ang Germany. Wala sila sanina, wala sila pagkaon, wala bala. Mao nga ni surrender ang Germany. Surrender. Itong 1945. Mukha na istorya sa gubat sa kalibutan. Wala, mahigpalo ka ni siya
si Soriano ani. Wala. Mga atong istoryahon. Munang pag-istorya to sa kalibutan, ani man kita mag-istorya sa Pilipinas. Tungod na ang Pilipinas sa walay mga adlaw mo'y datong nasod sa tibuok nga kalibutan. Kitang mga Filipino mo'y dato. Nanay atong kwarta karon na $300 billion ang atong kwarta na karon gi-monopolize sa mga Committee of 300 sa England na kung dili na ito kuhaon ang presidente nga makakuha na kanang isog nga presidente kanang isog kay ako tanang di gamaan og silot anang Fransya di man moabot sa Fransya ang akong gigama nga silot ang sa Pilipinas maglibot-libot kay ang ako dahil mga kauban mga babae tigulang o mga batanon na nagkarsunes dito sa Manila ngunit dili mo gawas ang silot nga akong gigama naggawa kong silot sa Inglaterra nga ma-stroke ang 50 kabuok Committee of 300 sa usa ka adlaw pagkaugma 50 na pod ma-stroke sila dito pagkaugma 50 kay tibuok man nga kalibutan tanang presidente apil man ang Committee of 300 kung ma-stroke na sila mo-surrender na sila pero wa man mo-surrender kay ang kauban dahil ako sa Manila mo may nagpakasala di na stroke sila namatay na yon ang ilang amahan kay wa man makabadong gisultihan ko sa amahan siya ako nang gibadlong mangari ako nang gibadong ako mga anak pero ako ka wala kumutuo tungod kay wa man gid badlong niya di gihuna-huna nako wala ko siya pa ibalua. Yun siya akong una-una, tinood ka na, kay tutong matungan, tinood ka na tutong, ay mong gibadlo, ug sayop, ang imong istorya karon ma-stroke ikaw. Ay, duha ka adlaw na stroke. Pagka-stroke niya, ipapauli na ako sa Manila, kaya di ko gusto nga mamatay sa din sa Mindanao. Adto sa Manila kay to'y daghan niyang mga kwarta dito. Mao nga patay na karon. Kay nga naman wa man niya badunga ang iyang mga apo, yang anak, tanan yang anak babae nagkasunis. Kay gilabhan man ilang kasunis, dahil gihanger, gitaguan. Gidauban unta ilang kasunis. So dahil na-stroke na siya, kaya di na mo sugod sa dapitan ma-stroke. Pag uli dito sa nila sa Manila, sa Dos Marinas, ilang gisilaban ang ilang kasunis. Dito sa dool sa akong balay. Gisilaban nila pero ulahin na. Wala yung tapot na nila ang stroke. Nga mo ay akong gigama nga silot. Kaya ako bang maggama ng silot. Mao nga kaning mga tao nga dili magpalista, magbantay lang mo. Kaya doon na silot nga maabot ka ninyo. Wala ko maghadlok ka ninyo. Kaya nangita lang ko sa 35 million people, Filipino people. 35. Usa ka bahin lamang ni anang 100 kapin ka milyon. Kanang usa ka bahin lamang anak mo'y malangit. Kanang ubad ana di na malangit kana. Pero kung malangit man, mag-ingon ako kaninyo nga sa tanan nga mga
nga una gid sa langit kanang iglesia ni Kristo. Kamong tanan nga iglesia ni Kristo nga nibulag karon, dili na mo malangit. Kaya ang unang mahilangit, iglesia ni Kristo kanang gitukod yun ni Jesus Manalo. Muna siya kay momento si Nabucodonosor. Kanang sakop karon na. Muna na yung mga Hudiyo. Nagbibihag ni Nabucodonosor. Muna atong luwason kanang mga Hudiyo karon nga nabihag sa iglesia ni Kristo. Walang una din ang maluwas, di pa maluwas ng mga pare. Magayon ka ninyo nga, dili pala sila maluwas. Di pa sila makasulod sa gingharian sa Diyos. Kaya ilang una-una, gingharian naman sa Diyos. Ano ilang mga simbahan, bisan pag-unsay, ilang ibiske, mga bulawan na. Mga bulawan nilang simbahan, dili na sila maluwas. Kaya mag-una ang iglesia ni Kristo. Doon na pa'y dakong usay nila. Mga igsuon, kining akong pagsangyaw karon, dala ini ang pagpangita sa tinuod ng mga Pilipino nga makasulod sa langit. Kanang Sabadista, correct ba na sila, pero doon na yung mistake. Doon na mistake. Nga dili sila mauna nga malangit. Ulay gid sila sa iglesia na Kristo. Tungod kay ang mistake niya na kana mang ilang gingharian nga atmospheric heaven, starry heaven, o paradise heaven. Kinsa may nakanto dito. Bisan kaning atmospheric, biya ninyo libot kaning atmosphere. Unang ayaw mo pagsangyaw-sangyaw, ana. Kay makasala ka mo. Walang dunay reform karon. Akong gipangita ang reform. Anong reform gani? Katong ibalik ninyo, katong sangyaw ni William Miller. Muna reform. Ibalik. Ay pag-ibalik ninyo kanang kang Ellen G. White kaya dili na reform. Ako hangyon ang mga reform karon. Pag-uusa ka mo, pangitaan ninyo ang tinuod nga sangyaw ni William Miller. Kaya mo mahimong tinuod nga reform. Pero mag-reform ka mo na nang kang Ellen G. White, pag-unda na lang mo diya. Samok-samok na mo ni kalibutan. Morag yapon, atmospheric heaven, starry heaven o paradise heaven, nga dako kayong sayop. Ato bidang pangitaon ng sayop sa kalibutan karon. Maong nangita ako sa mga Pilipino nga gustong muapil nga mahimong dato. Nganong pobre man ka mo mga Pilipino. Kung makapil mo anang deuterium, ini kakuha sa deuterium, dunay bahin ninyo. Magkadako ang inyong bahin. Kung magkadako na ang atong negosyo, negosyo man nato ng deuterium. Kung makuha na to, magbahin lang kamo og tag 250,000 kada bulan na inyong 200 matag ko sa katao 250,000 kada bulan kanang nalista lamang wala labot nang wala malista. Magayon ako nga ang inyong salapi sa mga adlaw 250,000 ang bulan ninyo. Kamong ng lista ana, kung makalista kamo kung sa 1,000 katao na Pilipino nga mga pobre
Doon na may ilang bahin nga 250,000, ana, matago sa katao, doon na inyong 10%, ana. Mao nga, doon na inyong madawat, sa matag tao, sa 1,000 katao inyong malista, doon na madawat ninyo nga 25,000 matag bulan. Sa 1,000 ka tao nga inyong nalista, doon ay madawat ninyo nga 2 ka milyon, 2.5 milyon. So sa 1,000 ka tao nga inyong malista, 2.5 milyon. Porte mong datua. Porte datua. Pero tanan ko dato kay sinangkag 250,000 ang bulan. Nga kanang atong trabahan din naman mga Filipino. Kanang imong magdadaro hapon. Kanang maglampaso, negro. Kanang imong kok, katsila. Una inyo, kanang inyong maglilimpyo sa lamesa. Amerikano. Kaya mabalik ad kini sa ulay mga adlaw. Mabalik. Kita na ang hari. Kung saan yung pagtrabaho, ang inyong pamiste, harianon. Di naman madawat na yung biste karon, yung karsunis karon. Daubad na. Kaya kanang inyong biste, kanto mang biste sa mga hari. Kung saan yung pagtrabaho nga biste niyo mga hari man, diyan ninyo makita ang dato nga Filipino. Ang biste nila, mga rianon, mga dekorasyon ninyo, pulos mga bulawan. Wa na may, ang sapatos ninyo, diamond, ang inyong sapatos. Dili mo mo sapatos, ang panit-panit karon. Sapawan ka na diamond. Muna'y harianon, dayon nga Filipino. Timanan ninyo ni, ay hindi kalinti. Magbila ka ng nalista na. Kanang wala pang palista. Aron mo makaambit. Nining propesya na karon. Kay mo ni propesya nga dugay na kaining di plano sa lipo. Dito pa siya sa panganod. Ako din mong ganan, no? Ako na mong ipalo nganong namatay si Magsaysay. Nganong namatay si Aquino. Kay iyang gubon ang plano sa Diyos. Dili maguba ang plano sa Diyos. Nganong mupawa man si Presidente Duterte. Ngano man kung sabay inunggan na mupawa man siya. Unya, dili man si Robredo ang iyang ipuli. Sayop pa na dayon. Tumupawa siya, si Robredo yun ang mapuli pagka-presidente. Di man siya gusto. Di sayop gapon. Nganong mupawa man siya. Kaya ang giusob ang plano sa Diyos. Nimo niya kanang nahang federalism. Na dili pa na mo'y, dili pa siya mo'y makagama sa federalism. Layo pa na kayo. Kung iya din gamon ka na, ay mupahawa siya pagka-presidente. Kaya hingin lang siya sa Ginoo. Hingin lang. Kung saan paghingilin niya, may mo man siyang masakiton. Ipawag niya pagka-presidente. Kaya masakito naman. Kaya manggiuna-una ang plano sa Diyos. Nga ang plano sa Diyos, sunod kaniya, di ko na 5 ka-presidente nga dili masob ang balaod sa Pilipinas. Dili siya mag-una-unag usob sa balaod sa Pilipinas. Maparan Magsaysay, maparan ni Aquino. Usbo niya lang balaod sa Pilipinas. Na di nangamatay sila. Kung atong i-favor Arnilio humatay si Duterte. Nga humanon gid niya ang
unong katuig nga mapapahawa niya kanang mga kurap nga mga tao. Patyon ka na niya. Kanang hidakpan gani nga dunay sabo, patyon. Dili ka na preso. Ito patay na. Imunay nakahugaw sa Pilipinas. Hindi musugot ang Diyos ana nga mahugawan ang iyang nasod nga pinili. Muna nga si Duterte wala pa siya matao. Presidente na siya sa Pilipinas. Duterte. Nga namang Duterte. Kung sa'y meaning sa D-U. Ang meaning nga ng do, 12. 2 ang meaning sa do. 2. Duha ra ka terte. Duterte. Duha ka terte. Ang ipaabot. Kaning terte gikan ni Ramos, padulong ni Duterte, terte ka na katuig. Kanang sunod unya ni Presidente Duterte, 5 ka Presidente 30 ko na katuig. Munang Duterte, duha ka terte. Wala pa. Dito pa sa panganod ang Diyos nagapuyo. Dunay plano nga dunay presidente nga Duterte. Pero maduha ka terte lang. Terte gikan ni Ramos padulong nito Presidente Duterte. Terte pod gikan ni Presidente Bulit Halusos. Di ko magduha-duha na ninyo. Presidente Bulit Halusos. Nanapoy laing 30 nga mahuman ka na sa 2052 human ka na pagka 2053 wala na presidente sa Pilipinas nga muransar, wala na kay kumana ng 20 di siya may muransar ana kay kumana ng 20 si Kristo na ang ulansar sa Pilipinas. Mga plano sa Diyos na hindi ipausap na Duterte. Ang iuhan ninyo, si Presidente Duterte nga bilin niyo Osbon, ang plano sa Diyos, ayaw ng federalism kabilik pa siya may makahino ana. Di, unsay yung gibuhat karon move out sa pagka-presidente. Yung ba na'y plano sa Ginoong move out sa pagka-presidente? Wala pa lang yuta. Wala pang gamakan ng tanang planeta. Di gama na sa Diyos si Duterte. Di mo kasabutan ng Duterte. Duhara ka 30. Duha ka 30. Mukha na meaning sa Duterte, duha ka 30. Di ka na Ramos, tama ni Presidente Duterte, 30 ka na katuig. Kataguno man katuig na tago siya. Wala, di kan po sa sunod ni Presidente Duterte, 30 po na katuig. Di kan si Bismel, 22, taman sa 2052, 30 ka na katuig. Yara kutob. Kaya ang sunod, ana, si Kristo na ang presidente sa Pilipinas. Ngunit tapisi, hindi mo magtala-tanga ang ganyan na o. Ay kining akong libuat propesya. Sa una pa, duga na kayo nito, si Presidente Marcos, tamanda na sa 1986, wala na sa Pilipinas, buti ka na siya, papawaon sa Pilipinas. Ngayon, muna akong gisulti. Ngayon, ang sunod ni Presidente Marcos, babae. Una, sa Malacanang, ako lang masayot.
Pag yun ako nga kutob lang siya sa 1986, nga naman, kay paghatag sa independence of the Philippines, niyadtong tuig 1946, muisip na sa 40 katuig. Kanang ika-40 katuig, kanang presidente, mupahawa, mulagiw. Kanang ika-40 katuig ikan sa 1946. Kay kanang 1946 kung muusos kaniana og 50 katuig, mo man dayon ang 1896 nga mo'y pagluthang ni Dr. Jose Rizal. Dito ka makakita og uno anang 50. Kay ningon man, balaanan ninyo ang ika-50 katuig. Walay uno. Wa may lang Ginoo nga magsugod kadiana ang uno. Walay uno. Pero ang ika-50 katuig ipabalaan o ipamantala ang kagawasan. Dito ka sa kagawasan. O makasabot ang mga pastor kanang pare o kasabot. Adto ka magsugod sa 46, 1946. Pag-subtract niyo mo sa 50 years, ikan sa 1946, July 4, 1946, muna'y uno. Dayon, sa 50 katuig mo nang ang uno, sa 50 katuig, 1896, amoy pagluthang ni Dr. Jose Rizal. Pagkadugay na kayo nisulat ni Moses. Pagkadugay na. Karoon pag may gawa sa Pilipinas. Galing ng Pilipinas, no? Anong atong ayuhon, ang Pilipinas. Subayan ninyo ang prophecy. Ang kanang prophecy. Muna nga si Presidente Quezon gitagaan ng og 10 years na transitional period. Nga naman, kung sumahinunggan atong transitional period, yatagan siya puro lang katuig na mausob ang gobyerno sa Pilipinas. Kaya gipatukod man sa Amerikano kanang Commonwealth of the Philippines. Yatong 1935, pulo katuigikan dito nga mao ang 1945 ito na pulo usbon kayon ang gobyerno sa Pilipinas. Wala gihanan og transitional period. Wa man ni kwenta sa mga pare. Kung may pare nga kwenta ni. Mao nga unom man katuig punta si Quezon, mawala na siya pagka-presidente kay wa may re-election. Mao nga 1941 unta wa na siya pagka-presidente. Ang gusto ni Quezon na siya ang makapirma sa independence of the Philippines. Mao nga giusog niya ng balaod. Gihimo niyang upat kabig dunay re-election. Kay ang iyang plano, paglansan niya pagka-presidente anang upat katuig, makaabot din siya sa 10 anyos na siya gid makapirma sa independence of the Philippines. Nawala lang swerte kay namatay man siya sa Amerika. Mao nga pagka 1945, nahuman man ng 10 years transitional period, pagka 1946, nag-eleksyon na si Rojas na ang nakadaog. Munang si Rojas, mo'y nakapirma sa independence of the Philippines. Si Rojas nakapirma. Natong 1946. Muna ika-50 katuig, mula'y uno. Wala kay di ka makasugod ng uno ng wala lang ika-50 katuig kay ningon man balaanan ninyo ang ika-50 katuig o imantala ninyo ang kagawasan muna hindi ta magsugod sa uno. Amo na ika-50 katuig ang pagmantala
sa kagawasan. Nang kay ang kagawasan, ginantala man na sa 1946. Nung nga mo atras ka og 50 ka tuig, dito ka makikitag-uno na itong 1896 na mo'y paglithang ni Dr. Rizal. Makasabot mo na ni. Hindi ka mo makasabot. Pag-istudyo ka mo. Kamu mga pastor, mag-istudyo. Hindi ka mo basa-basa ng Bible nga. Walay meaning. Walay meaning sa Bible. Istudyohan ang mga meaning. Muna ang atong presidente sa Pilipinas, 20 ka buok, 20 ka tao. Pulo ang una, nang sabi nga na ngayon, adunay na pulo ka buksungay. Ang napulo ka sungay, mao ang napulo ka mga hari. Dili ang sungay. Sabta ninyo. Kaya kanang napulo ka mga sungay, napulo man ng mga hari. Nga wala pa man nagpakadawat. Sa ilang hari, anong kagahong? Apan ilang pakadawaton, ingon nga mga hari. Sulod siya sa katakna, kauban sa pintas sumaranap. O sa katakna sa 60 ka minutos. Bahin ako ng napulo. Ditag 6 minutos lang matago sa kare. Di mo masayop, ana. Munang imong i-convert. Ano, sa kalibo ka tuig, i-convert nyo adlaw. Munang kanang o sa kalibo ka tuig, 365,250 kadlaw. Kanang o sa kalibo ka tuig. Muna'y bahinan yung oras. Divided by 24. Munang kanang o sa ka-oras, 15,219 kadlaw muna'y sa ka-oras. Sa Diyos. Atong kanatong tao, 15,219 kadlaw. Mo i-convert ka na pagkatinuig. Duro kay 41 katuig, 8 ka bulan o 14 kadlaw. Muna'y gibahin. Sinapuro ka presidente. Muna'y tagupat katuig matag eleksyon. Wala na makwenta sa mga pastor, sa mga pare, wala na makwenta. Wala sila hatagi ang alam mo. Magin ako nga nisulod lang ang kaalam sa akong utok. Natingala gani kung nanong na pwede makahita akong utok. Like si Dr. Rizal, may nisulod sa akong utok. Manang pangako ko sa mga lidok sa kalibutan. Manang magana ko kaninyo. Kung di mo magpakista, di mo maglugos kaninyo. Taktakon pa na mo ang abog. Diyan yung pultahan. Karong mo labot sa deuterium. Pangitaan ninyo, tanawan ninyo. Dito sa Securities and Exchange Commission. Kanang deuterium, tanawan ninyo. Kung 15 tag-ias deuterium karon. Si Pilimon lamang. Pilipon ondok Raimunansa. Pilimon ondok Raimunansa boy tag-iya. Anang deuterium. Kung di mo magpalista, kamera ang dato, kamu pobre. Manang akong ipunita karon ang tanang tag-iya beneficiary. Kay kung ako rin tag-iya na, di makaluluoy sa mga Pilipino, pobre ka mong Japon. Bisig Japon ninyong sampot. Makita na ng inyong itlog. Munang magpalista ka mo. Kay akong kaluoy ninyo, sangko sa langit ang akong kaluoy sa mga Pilipino. Sangko sa langit. Muna nga akong gilista ang tanang mga pobre. Kadtong na nagbahag sa bukid, akong ipanoon naglista. Sa dili pa ko makalista ng mga dato. Tanan nga pobre ako pang ilista.
kung ang pobre gani, na di magpalista, ay di may magpugos, oy. Wala di may maningili ko sa kadako. Bigidasuan na ako nagpapel. Kain nagpiligasto na ko ni. Kung mahuman din kay sinahinay man ang trabaho, nakuha na ko ang 35 million sa tao. Mugasto ko na kung sobra 35 million pesos. Muna'y gasto ko na ko. Muna'y di ko mangita ka ninyo, di ko mapabayad ka ninyo. Ako rin mag-antos o pangita ng 35 million. Kaya na makita man ako na daghan man kong mga tao sa abroad. Daghan man kong mga tao sa Pilipinas. Ang katawan niyo ko sa Pilipinas, hapit na mahurot ang manay mag-ayon, nagkuha ninyo. Kung di mo magpalista, ay huwag mo maglugos, oy. Di ko maglugos ninyo. E ka nang hindi magpalista, hindi ka na mga Pilipino. Hindi ka na taga-Israel. Manibadong sa Pilipinas. Makain mo Pilipino, come on. Dili tao sa Pilipinas, walay tao ang Pilipinas. At kung sinupan sa niyan to, dito lang ang tanan ng mga tao dito sa Middle East, dili sa Pilipinas, walay tao ang Pilipinas. No, pag-abot ni Kristo, sabi nang di patay niya si Jesus, katong Kristo, nibalik ng pagsulod dito ni Jesus. Panginoon ni Jesus, amahan ko, sa imong kamot, itugyan ko ang Espiritu. Wala pa mamatay si Jesus sana. Diretso nibalik ang Kristo nga ni Hawas dito sa lawas ni Jesus. Pagbalik niya, natulog lang siya dito sa lugnanan ni Jesus. Tulog adlaw. Nabanaw din sila. Banaw si Jesus. Kaya dito man ang Kristo. Pero sa wala pa dakpa si Jesus, dili siya madugtag lansang. No? Example na ko. Magpalit kag sundang sa merkado. Nanay tuluan. Wala sa kuban. Pagpalit niya sa inyo, gamaan niyo sa kuban kanang sundang. Pero matakin ninyo kanang sundang. Karon, imong isulob ang sundang diya sa sakuban. Lansangi kanang tunga sa sakuban. Manapay putaw silalom. Mahurot na ang lansang sensik. Dili badudtan. Dili mo lagbas imong lansang kay naiputaw silalom. Asa ka ng putaw. Kuha ka ng putaw. Lansangi ka ng sakuban. Bisag tayaon nga lansang. Mulagbas. Kay wa na may putaw silalom. Ingon ana ang Kristo. Nisulod ang Kristo dito sa lawas ni Diyos. Kay si Jesus sa kuban man lang sa Kristo. Dini sa kalibutan. Di man kato siya mo. Kristo man ang Diyos ato. Mao nga sadya pa ang Kristo sa lawas ni Jesus. Dili gid siya madudtan og lansang. Dili siya malatigo. Di siya makabati sa latigo. Pero sa doon na siya, sa Golgotha, nihawas ang Kristo dito. Paghawas sa Kristo, munang siya, naglisod-lisod na si Jesus. Di na siya makadaog atong cross. Pero sa diyan nagbitay siya sa cross, nagilantang na siya, kay gidugtan naman siya, kay wa naman si Kristo sa sulod niya. Mao nga, nadugtan siya. Sadya, sa alas 3 na siya, Birhen Santo,
Kay Berisan tumang ka ang Bernes. Sa last 3 ana, gidughang siya. Munang, tapos na ikasultin sa aman ko sa imong kamot. In manos tuos, kumindo espiritu meum. Muna yung sulti. Pater, in manos tuos, kumindo espiritu meum. Itugyan ko akong espiritu. Diya ni sulod pagbalik ang Kristo dito sa nagbitay nga buhi pa nga Hesus. Pagkataod-taod namatay si Hesus. Sa taga dito na sa sulod ang Kristo. Natulog siya dito sa lawas ni Hesus dito sa lugnanan sa tulok adlaw. Sa ikatulok adlaw, nabanaw ang Kristo. Kasi si Kristo man ang pagkabanaw. Di man si Hesus ang pagkabanaw. Si Kristo ang pagkabanaw. Wala masabti ka ni. Isin pag si Suryano, kung makasabot ani. Noong nabanaw ang Kristo. Dito sa sulod sa lawas ni Jesus. Manang si Jesus, lakaw-lakaw kay tao man na si Jesus. Tao man na, di ba na kay Espiritu? Kanang 7 ka Espiritu sa Diyos, ni sulod dito ni Jesus. Pero karon, kanang Espiritu sa Diyos, ni sulod kaninyo. Naadya ng Espiritu sa Diyos kaninyo. Mga Diyos kamong tanan. Kay kung dili mo mga Diyos, Satanas kamong tanan. Ito ay gusto ng Satanas. Kanang Espiritu sa Diyos nga 7 ka buok, 5 senses, blood and brain, na kaninyong tanan. Na muna mga Diyos kamo. Kamong tanan mga Diyos. Kung di mo mutong kamo mga Diyos, Satanas kamo. Muna di mo magpalista. Kaya nga kung ipangita ito mga anak sa Diyos. Di man anak ni Satanas. Kanang dili magpalista, anak na ni Satanas. Dili gusto madato sa kalibutan. Mo kanay atong ayokon pagpangita, ayaw ninyo. Di mo pasagad-sagad o propeta ka mo, di mo kamao. Samok-samok lang mo sa kalibutan. Tanaw ng propeta. Propeta ko nung sinisipay. Ang iyang langit, atmospheric heaven, star heaven o paradise heaven. Saman siya nangita. Noon sa siya propeta siya. Pagduan, sulay mga daw, paghukum ana, sayo ang sabalista. Sayo. Doon ay correct sa balista. Kaya ka ng pagkaon sa kanyang baboy, gidili nila, pagkaon sa islang walay imbis. Pag-alay pupulay Sabado, correct na sila na. Pero ang sayo sa balista, kana lamang ilang langit, na to sa paradise. Kasi mo, nakanto ninyo dito. Nakanto ba sa Ellen G. White dito? Pangutanan niyo si Ellen G. White, nakanto ba ka dito ng paradise heaven? Kung wala siya magkanto, di siya mag-prophet, first prophet. Di man mahimo ng first prophet rin. Ayun na yung pagkalna ng tubukan. Mao nga, maganda ko kaninyo na manaog yun. Presidente Duterte, ang iyang plano. Iyang gubo ng planos na sunod kami doon na pa